Teka lang, bago kami mag-umpisa mag-usapan, kung di ka pa nakapag-subscribe at gusto mong tumambay, subscribe ka na. Sisiguraduhin namin na bibigyan ka namin ng magandang kwentuhan. Start na ba tayo? Anyway, Tito Rom, Tess, may mga pipirman pa ba? Kung wala na, tuloy na kami. Kikwentuhan na kami. Okay na. Napirnahan na. Okay. Merong dalawang magandang pag-usapan natin ngayon eh. Okay. Medyo masarap ang balita. Okay. Matutuloy ba ang impeachment? Uy, yeah. Impeachment ni VP Sara Duterte. Sa Senate. Yes, sa Senate. Although nakapasa na from Congress. Ngayon from the start, first day of Senate na trabaho nila, sa tingin mo ba mag-push ang impeachment sa Senate? Well, ang dami kasing conflicting opinions ng iba't ibang senators, and in fact, pati yung mga ex-senators, meron ding mga kinocontribute. At mas marami yung nagsasabi na parang wag nang matuloy. Kasi maraming gagawin, maraming mga legislative agenda na mga urgent. So sabi ng iba, wag na muna yan. Politika kasi yan. Like si Senator Franklin Drilon, former Senator Franklin Drilon, sabi niya, political ang proseso, not more on judicial. At saka kumbaga maraming gagawin eh. Sabi din po ni Drilon doon sa interview niya sa isang TV. Parang he is advising na para kay Sara, kay VP, na pag natuloy ito, you'll never know kung anong mangyayari doon. Pero si Sara Duterte naman, ng birthday niya, let's bring it on. Para gusto niya talagang ituloy na. Para sa kanya naman, ang side ni VP, para lumabas na yung katotohanan. Ganun sa katapang eh. Pero ngayon, based sa 20th Congress, yung susunod, ang tanong ngayon dito is kung from 19 to 20, matutuloy ba? Ay, yun ang maraming nagsasabi. Kanya-kanyang posisyon eh. Mga constitutionalist eh. Kasi sabi ni SP Escudero, June 2, minove niya ng June 11. Yung presentation of articles of articles of impeachment. Matutuloy na sa 11. Ngayon, maraming nagsasabi, halimbawa, yung mga abogado na taga Mindanao, mga pro-Duterte, si Attorney Torion at saka si Attorney Martin Delra. Sabi niya, constitutionally, hindi tama yung pagkakaayon sa Constitution, yung verification process. Kaya from the very start, null and void yan. So, hindi pwede ang impeachment na yan. Sa Senate? Yung kumbaga, wala yan, di-dismiss na yan. Si Senator-elect Marcoleta, ang sabi niya defective, yung na yan, kasi mali yung prosesong pagkakapasa. Doon sa Congress, pagkaka-impeach sa Congress, mali. Midnight, last minute. Nagmamadali. So tama nga naman, parang yung pagsaing ng bigas, pag minadali mo, hilaw eh. Nahihilaw. So yun, maraming mga iba-iba. Si Attorney Salvador Panelo rin, ang sabi niya yung naunang pinail na mga 4 na impeachment cases sa House, pang-4 na yata ito, pang-5, sabi niya, dapat niya sa isang taon, isang beses lang. Pang-ilang beses na yan. So hindi yan, talagang sa umpisa pa lang, hindi na pwede yan. Napupok na eh. Oo. Yeah. Maraming nagsasabi si Senator Estrada. Ang sabi niya, sangayon po ako sa impeachment. Kaya lang, ang daming gagawin ng Senado eh. So may mga indications na mukhang hindi matutuloy. Haharangin na sa Senate. Oo. Kaya nga siguro, kahapon ba yun nung isang araw, one of the interview kay House Speaker Romualdez,
medyo makikita mo yung tone niya, may galit sa artist eh. Mali. Hindi naman, nilalabag mo na yung batas eh. Bakit mo minum? Hindi, tama. Even si former senator ngayong Congressman Laila De Lima, bakit mo dinidelay? That's unconstitutional or labag yan sa batas na i-move mo ng June 11, ilang araw lang na minum, no? Araw. Talagang matindi ang balitaktakan. Yung, even with this debate nila sa Senate with Coco Pimentel and SP, talagang sabihin mo, ano ba talagang dahilan mo? Bakit mo minove ng June 11? Hindi niya mapaliwala. Pero very firm si SP Escudero. Alam mo, medyo nagalingan ako sa kanya doon kasi iba talaga si SP Escudero pagdating sa policy, no? Very sharp. Kasi yan. Very sharp. Parang alam niya ang books from inside and out, front to back. Pero sabi niya doon, it's the Senate President ang magde-decide kung sino, kung kailan ang date ng impeachment. So anyway, ang isa sa mga mainit ngayon na talagang bangga ng opinion, interpretation ng Constitution, sabihin natin mga constitutionalist, Coco Pimentel and Tol Tolentino. Okay, sabi ni Coco Pimentel, pwedeng ituloy. Halimbawa ngayon, magko-close na kasi yung 19 Congress. Ang sabi niya, tuloy yan. Hanggang sa 20th Congress, tuloy pa rin yan. Itong impeachment case na ito. At sabi naman ni Tol Tolentino, former senator, sa June 30, pag natapos niya ang Senate, tapos na yan eh. Patay na yung case na yan. So, iba na pag-uusapan dun sa 20th Congress. So, pare-parehong magagaling yan. Pero sa tingin ko, daming mga senators ngayon na mas favorable na hindi, marami nagsasabi na hindi matutuloy eh. Marami nagsasabi na hindi matutuloy. Bago yan matuloy, we have to determine muna sino ba ang magiging next Senate President. Kasi medyo maingay na ngayon eh, parang nag-uusap-usap na sila eh. Bago pa nga from the time na proclaim na sila senator, even nga hindi pa eh, parang during election pa lang eh. Nag-uusap-usap na yung mga senator, may mga interview na sa mga TV o sa mga news channel na nagkakausap-usap na kung sino ang next Senate President. Meron nga dyan, mariretain si Chis Escudero, Senator Tito Soto, sabi niya, I'm open to accepting being the Senate. Kasi naging Senate President na siya before di ba? And meron pa nga, Amy Marcos Gusto rin. Dark horse. Yeah, maraming dark horse Pero sa ngayon, meron tayong So, yan? May lista ka ba dyan? Hindi, meron. Ginawa natin kanina. Iskoran natin. Sino ba ang tignan muna natin kung sinong mananalong Senate President. Well, alam mo, importante yung makita natin yung bago natin i-discuss yung listahan na yan. Importante kasi sa Senate na independent. Independent, ibig sabihin hindi pro-administration, hindi naman pro-opposition. Basta naka-independent siya kasi ang basihan natin yung Constitution, may check and balance yung executive, legislative, and judicial. So ngayon, kinakailangan independyente bawat isa para may check and balance. Ngayon, yung House, malimit kasi yung House, ay House of Representatives, malimit yung kung sino ang kampi ng presidente, yung nagiging speaker. Kahit ng mga nakaraan. Lagi naman laping ganon. So, kung ganon, Senate na lang ang pag-asa na maging independent. Na maging independent. Pero kung ako naman ang presidente, let's say ako si President BBM, mas gusto ko yung Senate President, kampi ko. Para, tama nga naman yun. Why? Kasi yung legislative agenda ko, yung presidente, madaling smooth sailing. Para kumbaga yung Senate magiging rubber stamp ng presidente. Rubber stamp ng presidente. But, taga-tatak. But,
Kung ang usapan ay impeachment, Iba yan. dapat na talaga medyo, kumbaga, walang kinikilingan, walang pinapaboran, then Wala. katotohanan lamang. Parang ganyan, no? Anyway, ano yung lista mo? Okay. Meron tayong ginawang this is for Senate President. Pag natin yan. Ito, disclaimer these are just opinion mag-scoring tayo. Ito yung mga pro-cheese. Grinupo natin yung 24 senator in 4 groups. Nandiyan ang pro-cheese, pro-Soto, and Duterte Black. Siyempre, ito solid to mga Duterte Black. Ito naman, solid din, mga independents. Ang ibig mo sabihin, itong itong pro-cheese na ito yung Possible. cheese. Siya po, possible na sumuporta kay cheese. Isa-isa natin. Siyempre, Kasi- cheese. Siya yan. Kasi sila yung nung nagko sa Senate noon, nung nagpalitan sila ng pagiging Senate President ni Mick Zubiri, Subiri. yan ang sumuporta. Ito yung sumuporta sa kanya. Bumoto. Ito naman yung Mick Zubiri group. Mig Subiri group. Wow. Okay. Kaya pala, dapat si Soto yung nandito. Ito yung Subiri ko. Zubiri group yan. Okay. Alan Peter Cayetano, pumoto yan. Lapit. So, ilan sila ngayon? Score natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. 7 sila dito. Yeah. Ang mga pro Soto naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Medyo balanse ang laban. Ito, Kaya, Duterte. sa Duterte, dito tayo magbibilangan kung ilan ang mapupunta kay Escudero, ilan ang kay Soto. Yes. Hindi yan, 7 din. 7 din. So, Bongo, si Soto. Yun ang mahirap dyan, no? Kasi ang magiging Senate President, majority dapat ang boto. Majority. Ibig sabihin 13. So kailangan ng both sides, Maka 13 sila. 13 sila, ibig sabihin manliligaw siya ng 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 10 ngayon Eto ngayon. Yung independents, si Larissa Ontiveros, si Bam Aquino, and Kiko Pangilinan, definitely hindi papabor kay Duterte group. Hindi sasama yan. So, ano iboboto nito? Mag-against kaya sila? Kasi po, ang ano natin, kung sino ang magiging Senate President sino dito ang pro-Soto, sino ang pro-Cheese? Well, gusto kong sabihin dito na sa ngayon, as nag-uusap tayo, hindi lang si Cheese at Soto ang candidate for Senate President. Sabi mo nga, okay, dark horse tayo May Amy pa tayo. So, ibig sabihin, merong isang dark horse dito, si Amy. Dark horse. Sabihin na nating secret. Oo. Yan. Of course. So, sa dark horse, possible na bumoto. Let's say, if it's a Duterte Black, let's say one of these 4. Okay, pwede si Bongo. Sabi niya, yung iba gusto maging Senate President si Bongo. Kasi maging united sila. Sabihin na natin si Amy. 7 sila ngayon. Unang-una, hindi niya kayang ligawan itong independents kasi mga liberal to. So, dito sila kukuha sa Dito sila both kukuha. sides. Yeah. So, 7 din yan. 7 din yan 7 din yan, yes. Yan. Yan ang labanan ngayon. Malabo ba na magkaroon ng presidente doon sa 3 na yan? Well, kumbaga, kung gusto mong maging independent, medyo mahirapan dito kasi karamihan dito anti-Duterte. Dito mga anti-Duterte. So, hindi sila makakuha ng -7 kagad. Hindi ito mahirapan. Pag anti-Duterte, ililitis kasi nila si Duterte. Kasari. So, medyo hindi magiging independent mind. Yes. Pero although, sa mga interview naman nila Bam and Pangilinan, sinasabi na will be fair. Sabi naman, nung tumatakbo Yung fair sila. So, yun ang dyan. Okay. Kung 7, let's just say there's just 2 candidates. Kung titignan natin yung history sa mga, they just need 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 people. 6. O tamtosan na natin, Bongo, Soto, Cheese. Magsusoto yan. Magsusoto yan. Why? Or, Kasi yung Cheese, parang pinipresume nila yung grupo ni Cheese pro-administration. oo nga.
Oo nga. Parang. Parang. May semblance of May resemblance truth. parang Parang pro-administration. Okay. yung sauce ngayon, Truth. ang parang nasa gitna lang. Na gitna. Gitna. So, yung buong De La Rosa. pumunta dyan sa Soto. sa Soto. De La Rosa, ganun din yan. Hindi. Sasabay lang yan eh. Marculeta, ganun. Mayoleta, ganun din. Ilan na sila? Sorry. Dapat pa. Ngayon, si Camille Villar, parang hindi na pwedeng bumalik dun sa administration sa alyansa. Parang hindi na eh, no? Ako. Dalawa na lang. Ito, sa palay ko sabihin na natin itong tatlo dito mapunta. Yan. So, pwede. 10 na. Oo. Okay. Ang tiebreaker natin is itong tatlo. Oo. Yan. Villar, Aini, Padilla. So, anyway, Villar, siyempre dito. kahit anong pwedeng mangyari kahit ano, Hindi hindi natin alam eh. Lamang ang Soto. Baka nga Baka nga Soto ang Parang 10-3. 10-3. Projection lang naman natin to, di ba? Hindi naman to yung... So, magkano tayo natin ang cuts dito? Okay. 200 pesos para kay Soto. Joke lang. So, pero alam mo, isa sa mga, kaya yung ngayon, yung mga senador, balik tayo dun sa parang hangga't maaari, wag nang mag-impeachment. Maraming nagsasabi na mga senador na wag nang ituloy. Alam mo kung bakit? Ang isa sa nakikita natin dito. Ang isa sa nakikita ko ay lahat sila nakatuon na ang pansin sa 2028. So, ano bang mangyayari sa 2028? So, ang iniisip nila siyempre yung sarili nilang hindi survive. Chances. Career. Chances nila. Yung career nila. So, iba na magiging presidente sa 2028 eh. Ngayon, pag-usapan natin sa ibang kung sino ang presidente. Maganda mag-usapan din yan. Maragtatantos din tayo. hindi sila hindi sila makadesisyon ngayong... Kumbaga walking on eggshells ang mga senador ngayon eh. Especially itong nandito sa hindi pro-Duterte block. Like Lacson, like Ejercito. Yung mga mag-graduate na sa 2028. Like sila Subiri, Cayetano, Cheese. Yung mga magre-retire na or mag-graduate na, ito yung mga magiging maingat. Like Gatchalian, Villanueva. Magiging maingat. So yung iba siya, tatakbo uli. Iba naman, baka point, no? Baka mga-point. Oo, yung mga ganyan, no? Kasi mga bata pa naman yung mga yan eh. Yeah. So, nakatuon yung pansin nila sa 2028. 2028. So dito makikita mo yung pag, let's say, natuloy na ang nag-start na ng session. Iskura naman natin ngayon kung sino yung mga... Wag nating burahin yung lista natin kung magkakatotoo yung sa pagpili nung presidents. Kung tatama tayo, ilang percent bang tama tayo? Ayaw nga lang. At least makita natin. Picture natin yan. Picture ang kaya. Para makita ko kung tatama tayo. Sa John Elegag kung... Ang mataas ang odds kay Soto eh. Oo. Yun ang dyan eh. Yes. Grabe yung laro ng senators ngayon, no? Well, kung matutuloy, let's say natuloy na ang impeachment. Okay. On trial na. Kasi sabi nga ni Sis kahapon dun sa interview kanina. Sorry. Na we will wear 2 hats. Tama. As senator judge and senator. Yan. Kung matuloy, alam mo yung Duterte tat ang pinaka-importante diyan kasi i-acquit nila eh. It's either ma-acquit si Sara or guilty. Sige. Pag guilty, hindi na si Sara perpetually disqualified. Ibig sabihin, Di na data for life. Hindi na siya maaaring pumosisyon sa gobyerno. So, importante itong grupo nitong Duterte Block. Ilan na ba yan? 7. 7 po sila. 7. Ngayon, siya mang kailangan para hindi makonvict si Sara Duterte. 2 na lang ang hindi. 9. So ngayon, sino ba ang pwede nilang makuha? Oh, yes. Dito sa Siyam.
Dito sa ibang kampo. Okay. Ito na sila. So, ang ano natin ngayon is to impeach. We need 9. We need 9. Definitely 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. We need 9 to absuelto. Absuelto. Not guilty. Not guilty. Not guilty. Okay, not guilty. Not guilty. NG na lang natin. Not guilty. Okay. Tingin ko, tingin tayo dito. 7 kagad. 7 na yan. Kailangan natin ng 2. 5, 6. Kaya lang, sure ba talaga? So, yan. sure yan. Okay, sige. Sure yan. Yeah. So, dalawa kailangan natin para na-absuelto si Sara. Mamimili lang tayo. Isa dyan. Okay, isa na. Alan Peter Cayetano. Solid Duterte yan. Alright, next. Itong kapatid hindi tayo sigurado. Yung kapatid kaya. Yung kapatid, si Pia. Sabihin na natin may independent mindset. Hindi siya. Wag na muna. Lapin. Siyempre hindi. Tulfo, malapo yan. Kasi gusto rin yung maging presidente sa palagay ko. Oo. Pero kung ako gusto ko maging presidente, gusto ko nang mag-guilty si ano. Pag nag-guilty na. Diba? Mag-guilty si Sara. Sana akong kalaban. Hindi ka sure. Okay. Okay. Sabihin. Ito, JB Hercito Estrada. Si Estrada yan. Si Jinggoy, sorry, not JV. Jinggoy Estrada. Parang ano yan. Parang... Ito si JV. Parang ano yan. Si Estrada. Parang po-pro yan. Kasi during Senate trial, parang ayaw niya eh. Parang ayaw nga niya. Nagigigil nga siya eh. 9 na. Tapos na sa grupo. Meron pa ba dito? Dito, Subiri Soto. Ano natin yan? Dependent sa mga yan eh. JB Ejercito. Sa tingin mo? Parang hindi eh. Hindi, no? Okay, let's just see the best. Si Joel Villanueva. Si Joel Villanueva, nung nag-hearing dun sa budget ng Vice President Sara Duterte, yung budget niya, Dinipensa. At saka even dun nung bago magtapos ng end session, say yung I moved this to the session to June 2, tapos palakpakan yung mga pro-Duterte. Makikita mo dun yung sa mga masasaya eh. Parang lagay mo kaya si Joel Villa. Sige, lagay na natin. 10 na. Albante. Gatsal yan. Hindi, medyo independiente yan eh. Si ano pa? Si Subiri pa. Subiri. Why? Taga Mindanao yan eh. Mindanaoan yan eh. So sigurado tayo sa 9. Kumampi eh. So ilagay mo sa 11. Ang good na. 11. Kailangan lang naman 9. Kailangan lang 9. Ito ang picture natin. Tinita natin prediction. Anyway, 28 ang pinag-uusapan na baka pwede mong makita kung nasilip dyan kung mga sino-sino ang pwedeng mga presidential. Kasi si BBM sa ngayon, walang nakikita pong successor eh. Dalawa lang naman. Kung pag-uusapan natin ng 2028 presidentiables, dahil nabanggit na natin, meron dyang 2, 3 na possible na magbakbakan. Una, ito, medyo mainit ngayon ng mga pink plawans, mga pink na liberal. Sabi nila, the next one na. Lagay mo rin. Remember the name. Malabo pa to, itong tagadala nila. Hindi naman po, parang seniority. Sa grupo nila, ito, siguro Vice President. Sabihin na natin, Vice President. Yeah. Wala pa si Madam Lenny dyan. Pero ngayon, ang nakikita nila, remember the name, Risa Ontiveros. Yeah. Okay, next. Number 1 eh. Si Bongo. In case na ma-impeach si Sara Duterte, Bongo ang lalaban nila dyan. Ngayon, kasi parang nila yan, yung game plan. Okay. Palagay ko lang, ang disclaimer ulit this is our personal opinion and projection. Dito sa mga to, wala, malabo. Soto, dati pa yan eh. Soto. Pwede. Parang lipas na. Unless ngayong 3 years, meron siyang gawin na mag-give vacuum. Kasi sumubok na sa mag-VP nun, di ba? Sumubok na Hindi Si Lacson, tumakbo na rin presidente. Oo. Mukhang pass na yung season nila to become the president. Dito naman po tayo dito. Si Cheese pwede eh. Si Cheese may yan. Nag-VP na to eh.
So, nakikita Kahit natin, Tulfo, yan. yun si Tulfo, si Rafi. Oo, silang, itong magkakapatid. Isa dyan gusto maging presidente. Si Rafi. 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 Ito si Rafi. Oh, so ilan na yan? Si So, Chris, tatlo yung contender natin. Tulfo, Ontiveros, Riza, saka Bongo. Dapat architect yung nagsusulat na ito eh. Oo nga. Kung nga, ang pangat ang sulat ko eh. Ngayon, Merong mark mga possible alin ang pro-BBM dyan? dito. Oo. Isa lang. Isa Wala. si Talanganin to. alanganin si Tulfo. Tulfo, I think, wala naman yung pro o Speaker, kasi, Romualdez. alanganin, Hindi yun. no? Malabo. So, ang pro, Duterte, Bongo. Bongo. So, ito ang Sa liberal naman, Riza. Ngayon, Meron pa ako nakikita na isa pang panglaban ng liberal, taga Pasig. tama. Yung mga dark horse yan si Vico Soto. Graduate na ba siya ng 2028? Oh, matapos na siya. Oh, graduate na. Great na. So, sabi ng iba, hilaw pa. Pero depende kasi, yung pinag-uusapan nga natin ng may mga pagkakataon na extraordinary events. Extra vacuum. Oo, na para bagang man-made or natural. Meron dalawa Merong dalawang parang the mayor to president na pwedeng maging is Vico Soto and Mayor Magalong. Yun, yung Magalong. Medyo gusto kasi Magalong Tok din yun Oo, tabang ni Magalong. Ibang Kung akong tatanungin mo, parang Right inclined mo, Vico, saka Vico Soto. Parang inclined siya to run under liberal o independent. Sino isa? Magalong. Kasi si Riza kung tatakbo, hindi pwede si Vico. Si Magalong naman, Duterte yan. pro Duterte. Nakikita Sundalo yan. Duterte. So, kung tatakbo naman yung Bongo, Dahil kung mag-tandem sila. kung magtatandem, Magalong Bongo at Riza Vico. Pwedeng ganon. Yung mga ganong combination, Yeah, picture natin ito. Makakita natin kung sino yung katatakbo. Mga kababayan, nauna kami na. Correct lang natin yung Riza, parang S yan si Riza Riza ba? S. Sorry, Senator. Oh, sorry, Senator. Yung yan. Taas din. Sa taas din. Ayun. Riza. Okay. So, masyado tayong advance, 2028. Maganda na sa atin ang galing yung makita natin. Pag ito, lumabas sa maging senator. Ayun, so yun ang mga combination. Pag mag-iwan ba sa atin, sino ang tutulungan natin dito sa pito? Wala tayo muna. Wala na muna. Baba mo na yan. Ito na. Okay na. Okay na yan. Grabe, no? So parang, in these current events na nangyayari sa atin, usapan muna natin na ano ba naging kaso ni VP? May sa articles of impeachment kasi broad yung mga kaso doon. Ang i-transmit ngayon sa Senado may mga detalye na. Pero yung mga kaso diyan, bribery, mga ganon, mga high crimes na sinasabi. Tapos yung graph and yung graph niya sa financial funds. So, yun ang mga kumbaga parang motherhood cases. Pero pag tinransmit na sa Senado, ando na yung mga detalye. So sa ngayon, hindi pa natin namin full details. Hindi pa natin alam kasi bubuksan pa lang I-present pa nga lang sa... So isa sa mga presenting is, sa nakikita ko po, is yung paggamit niya ng confidential funds. Kung yun naman, parang ang weak. Well, hindi natin masabi kasi siyempre... Sabagay, you will never know kung ano yung mabubuksan nandun. Sabi nga ni Senator, pag binuksan mo na yan, hindi mo na alam. Hindi mo na alam Parang Jose Pidal dati, di ba? Let's open the envelope. May mga ano. Jose Pidal. Mga surprise sa witness. Hindi na natin alam. Kaya But the position of VP Sara is very confident that. So, although, ang sabi naman, kahit na gaano kabigat ng ebidensya,
Kasi daw sa maraming mga abogado nagsasabi na sa Senate impeachment trial, kahit na napakabigat ng ebidensya, ang botohan base pa rin sa politika. Political side pa rin. Kasi malabo nilang sabihin na neutral ako. Oh, alabo yun. I am here to be fair. Hindi judicial hindi judicial. Parang hindi pang korteng totoo. Ang linya nila dyan, I will be here to be fair on the judgment. Wala akong kinikilingan. Wala akong kakampi bilang senator judge. Totoo. Yeah. Well, ang ganda na usapan natin Pero sana wag matulad dun sa impeachment ni ni Estrada. Chief Justice Chief Justice Corona. na doon yung maraming accusations and allegations that those who voted to impeach or to convict Corona. Justice Corona may 50 million kagad na pesos na binigay allegations Allegation na galing dun sa nalabihan. galing sa PIDAM na Nagkakagaya. bawal nga ng Supreme Court na yung pondo. So sana naman hindi matulad sa ganun Allegedly. yung mga allegations na yon hindi matulad. Ito sa gagawing impeachment. Yeah, we are hoping as a normal citizen that para matapos na yung issue at makita natin talaga kung ano ang magiging resulta ng impeachment. May tanong lang ako kay architect. As a citizen, ako bilang Kristiyano, born again Christian, medyo not worried or ano bang tawag dito? Yung mga postings ng fellow Christians on medyo hostile lang. Naman, favorite word ko, hostile ang social media eh. I will not say nakakalungkot, but it's bothering to see fellow Christians na okay lang naman mag-stand kung sino ang gusto mong politiko. Pero yung mockery and sa atin pa manggagaling yung these people are clowns. Ayoko na maglabas ng mga social media. Ayoko na magbanggit ng pangalan. Nasay, kasama ka ba doon? Okay, hindi But you know what I mean? Yeah. So, bilang Christian, although with Catholic sides din, paano ba dapat tayo umasta or ano ba dapat yung character natin bilang Kristiyano on social media, not just social media, on politics? Yeah. Very important question yan kasi tanong ko din yan eh. Is there a way that we can air our side or participate na we're still parang hindi tayo Part of the discussion. Yeah, maging part tayo ng discussion pero hindi tayo or nire-reflect pa rin natin yung values natin as Christians. So naintindihan ko yung mga tao, mga Christians na frustrated. So parang dahil everybody is given a platform, which is the social media, parang they're influenced na, okay pala sa parang I'm frustrated so I can use this platform para i-air yung frustrations ko. So, pero para sa akin, personally, this is my personal view, it's okay to participate in discussion while maintaining your values, di ba? Hindi ka naman pwedeng makipagmurahan as Christians, di ba? Hindi lang. Di ba? So, pero yung pagbabash or you speak against yung mga below the belt na, ito, para ito, I don't personally approve of that kasi it doesn't exemplify what you believe in, what you profess na you're a believer, you're a believer of Christ, pero what comes out of your mouth is hostility towards your leadership. Kasi even the Bible speaks up of how we should honor the people in positions, whether kahit ayaw mo na. Yeah, whether they're honorable or not honorable, you don't respond in, I would dishonor him kasi hindi naman sila honorable You respond coming from your values. I will honor them, not because they're honorable. I would honor them because I am honorable. Yeah, parang sa akin yan, may mga sundalo kasi ang line nila, we Christians are considered soldier of Christ, di ba?
may ang laging linya ng mga sundalo is that I am, anong tawag dito? I am loyal to the position, not to the person. I'm loyal to the seat, the position of the president. Calling, di ba? Yeah. Oh, the mandate of the seat. Wait lang, rephrase. I'm loyal to the office of the president. Not to the person. Yeah. So I think that's goes the same sa ating Same din eh. Parang as a Christian, I will pray for the office of the president. Huwag mo na pag-pray yung tao. Doon lang sa office of the president. Same lang din eh. All the same lang din. Pero alam mo, yung Christian, one thing na mas maganda nga kung Christian ka at in relation to politics. Kasi yung Christian, more or less, learned. Why? Kasi yung wisdom nila sa pagpili or pag-pro or against kung sino man political personality ay based on good grounding. Magandang judgment. May wisdom, kumbaga. May wisdom ka, maganda yung grounding mo, yung foundation mo kasi based dun sa yung belief na napakaganda galing kay Christ. So, mas maganda, kumbaga a step higher than other individuals, magiging Christian. But, importante dito, you exercise your position as an individual and as a citizen of the Republic. That's right. Not because you are a Christian, but because you are a citizen. So maganda pagka ganun yung pinanggagalingan mo. Kaya ako nakikialam sa politika kasi citizen ako ng ating bayan. Not because I am a Christian or I am, hindi. Pero maganda naman, yung foundation mo, yun ang pinaka-importante. The judgment. Learned ka kumbaga. Yeah, being a Christian ko parang part yun na mahal mo kung saan ka pinanganak. Hindi ka naman pinanganak randomly. You are part of God's plan. Sa accident na Pilipino tayo. And I think we as believers and citizens of the nation is expected to love our nation. Parang meron tayong sense of nationalism. Wala namang ibang dapat mag-praise kung this is the person that's pinanganak doon. The patriotism should be also connected with your faith. Kasi walang ibang magmamahal sa bayan mo. Ikaw lang din na doon ka pinanganak. Yeah. So, maganda rin yun. Minsan ang dilemma nating mga believers is that sino pipili natin? This candidate is evil. This candidate is also evil. So, generally speaking, I'm not saying na lahat sila evil. All evil, di ba? So, saan tayo sa side? Lesser evil. The lesser evil. The lesser evil. That's the most sensible. Yung mas malapit ang proximity sa godly people. Pero normally, yung mga hirap din yung mga religious denominations in the past very hotly contested yung elections yung Catholic Church naglabas ng guideline. Walang sinasabing tao kung sino. Basta ito yung guideline. Hindi nagsusugal, hindi babaero, ganyan-ganyan. So, ito yung dapat nating iboto. Tapos ang kanyang pag-uugali ay ugali ng Kristiyano, ganyan-ganyan. So pero kahit na hindi sila nagsasabi kung sino, pero yung mga tao parang alam na kung sino pinatutungkulan. May no specific person. So ganyan din sa atin, di ba? Yung ating mga kasama sa kung saan mga denomination, hindi rin nagsasabi kung sino ang boboto o ang ganyan pipiliin. Yeah. Pero alam natin yung guideline din mo, parang sino, no? Ganun yun Kasi hindi nga pwedeng yung separation of church and state, hindi pwedeng makialam as a religious. Opo, kailangan talaga separate Kailangan separate yun. Pero people in the church are also the citizens of the nation. Yun lang yun. Pero yung church and the state should, kasi iba to iba to. Yeah. And to summarize and conclude our kwentuhan, I'm just hoping that
this coming impeachment case of our Vice President Sara Duterte na magkaroon ng linaw on Exciting nga. exciting In the next few days, in the next few lalo sa 11. On June 11, June 11, umpisa na ng bakbakan talaga kaso na ng ano yun, ng yung ng articles of impeachment. articles of Yung mga prosecutors na from Congress. congressmen And dyan, pupunta na sa Senado pupunta na rin. at magpapakilala na yan. At yung mga senator judges naman, siguro baka mag-asuot na rin ng robe. Suos na rin ng road. At makakakita na tayo ng kumbaga, fireworks na yan. Fireworks. Bakbakan na yan. So, Ano na, start na ulit ng Senate Flix. Senate Flix na ulit. Season 1. Season, Ano bang season na ba to? ano na to parang season 3. Senate Flix season 3, season 4. Parang gano'n na kami. maraming aabangan tayo. Maraming Sino ang bagong Senate President? Matutuloy ba ang impeachment o hindi? Yung mga ganon. Yun ang dalawang pinaka balitaktakan dyan. Oh. as they wear their different hats as a prosecutor and senator's hats, I'm praying then, hoping that God will cloud their judgment, that give them sound mind. Yeah. Na sana naman, even though this person is their political rivalry or whatever, is matrial sila ng based on the evidence talaga, based on ganito. Parang alisin mo na nila yung hats of the political rivalry and maging judge talaga sila. Alam mo yung judge doon sa yung symbol, nakapikit, may pireng. Hindi nakikita. Hindi nakikita yung Scale. yung scale. Sana naman I'm praying that our prosecutors and senator judge will be fair. Para this is the time that you prove that the fairness to the citizens of the Filipino citizens, that the fairness of the trial will push through. Yun lang. So, kung na-enjoy mo yung kwentuhan namin, hindi ka pa nakasubscribe at umabot ka dito sa point na to, subscribe ka na. I will assure you, next episode, bibigyan ka namin ng magandang kwentuhan.